Ayan. Magandang gabi po muli sa lahat. Siguro po, before everything else, we start yung pag-aaral natin sa prayer. Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Diyos, muli po nagpapasalamat kami sa buhay na patuloy niyong ipinahihiram sa amin at sa pagkakataon na mapag-aralan po yung buhay ng isang reformista na maaring hindi kilala sa karamihan. Ngunit malaki yung naging epekto at kung paano niyo siya ginamit sa kasaysayan ng reformasyon na kami ngayon ay nakikinabang sa biyaya niyo. Dalangin namin na matuto kami sa buhay niya. Dalangin namin na isuok namin yung mga mabubuting prinsipyo. At the same time ay matuto rin kami sa mga kamalian niya. Gayon din po, Panginoon, dalangin ko po na samahan po ako ng banal na spirito ninyo sa pagtuturo. At dalangin ko po na maging pagpapala po ito sa bawat isa sa amin. At dalangin ko po ang pagsama ninyo sa amin. Salamat po muli. Pinupuri ko po kayo at pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na siyang Panginoon at tagapagligtas ko namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello, magandang gabi po uli sa ating lahat. Bale ako po si Marlon from member po ng ARBC at naatasan po na magturo sa buhay ng isang sa mga reformer na sa kasaysayan. Bale, before anything else, gusto kong batiin yung asawa ko. Hindi siya naka-join. Salamat sa suporta niya na sa mga nakaraang araw, nung mga time na nag-aaral ako nito at pinag-aaralan ko to, ay siya yung mainly nag-asikaso ng anak namin. So, salamat. So, wala pa siya dito or natutulog na ata o nagpapatulog ng bata. Ngayon din, gusto kong yung lecture na to, gusto kong shout out si Pastor Ramen ng SABC kasi sa kanya ko personally first time narinig si Ulrich Zwingli, and after kong pag-aralan yung mga reference na nalagay ko diyan, binalikan ko rin yung lecture niya that was 2 years ago. So sobrang refreshing na maalala yung lecture niya about Ulrich Zwingli, and yung napansin ko medyo iba yung naging style namin sa pag-lecture. Yung sa kanya more on sa personality, naging personality and yung mga katapangan ni Zwingli. On the other hand, yung magiging lecture ko ngayon more on sa ano siya, parang mabilis na background at survey dun sa buhay ni Ulrich Zwingli. So, nakalagay nga dyan yung outline na magiging lecture natin, divided into 4 section. Yung una, yung introduction sa buhay niya, kung sino ba to si Ulrich Zwingli, mga general information. And pangalawa, yung kanyang buhay, specifically dun sa kanyang pagiging priest o pare hanggang sa siya ay tumuntong sa reformasyon. Yung pangatlo is about dun sa mga controversies na kung saan nasangkot or maaring pinagdaanan sa pamumuhay ni Zwingli, and yung pang-apat, yung mga pwede nating matutunan dun sa kabuuan ng kanyang buhay. So yan nga yung mga reference na binasa ko at pinag-aralan ko, nakasulat dyan. Karamihan may mga bayad kasi, kaya kung ano lang yung available na materials, yun lang yung na gamit ko. Yung isa dyan, yung sa Ligonier, si Steve Lawson yung nagsulat. So alam natin kung gaano kagaling si Steve Lawson sa history. And yung isa, ginamit ko nga yung Britannica.com as maganda rin yung I'm not sure kung yung Britannica is a Christian publisher, pero maganda yung pagkakasulat doon sa article, unbiased at the same time malinaw. So pwede niyong basahin at balikan yung mga articles na nilagay ko dyan. And lastly, yun nga, yung sa last part ng reference, yung video o yung lecture ni Pastor Ramen that was 2 years ago. Gandang balikan yan. So I fully recommend. Kung pwede nga lang, ipapanood ko na lang ngayong gabi sa inyo to at sabay-sabay nating pag-aralan. Kung pwede nga lang na ganun. Pero pwede nyo rin panoorin yan at balikan. Napakaganda ng lecture ni Pastor Ramen dyan. So, pwede na po tayong ayun, di daw pwede. Yun, pwede na po tayong mag-start doon sa introduction kung sino si Ulrich Zwingli.
So si Ulrich Zwingli po, ayan, nakita niyo po yung picture. Yan po yung picture niya. Typical na typical, Swiss na Swiss yung itsura niya. Taga Switzerland itong si Ulrich Zwingli. So dun sa apat, nabanggit nga ni Pastor Ramen kung meron kang babanggitin na 3 reformer or 4 na reformer, probably hindi mo mababanggit tong pangalan ni Ulrich Zwingli. Most likely, maniname mo si Luther, maniname mo si John Calvin, at maniname mo si John Knox. Pero most likely, wala ka nang maniname doon sa pang-apat. Ganon ka hindi popular itong si Zwingli. May reason kasi behind that. Sabi nga ni Pastor Ramen, si Zwingli ay tinawag ni Pastor Ramen na si Zwingli ay the forgotten reformer dahil nga doon sa unpopularity ng reformer na ito. Pero beyond that, being unpopular, napakalaki ng contribution sa reformasyon nito ni Zwingli. Yun nga, isa siya sa nag-founder ng tinatawag na Swiss Protestant Reformation. At may mga timelines, based sa timeline, mas nauna pa siyang maggumawa ng mga reforma bago pa i-post ni Martin Luther yung kanyang thesis, 95 thesis doon sa Wittenberg. Kung maaalala nyo, 2 weeks ago, ang pinag-aralan natin si Martin Luther. So, parang ganun hindi ka popular si Zwingli kasi doon pa lang, nauna pala to si Zwingli. Nauna pala siyang magreforma sa iglesia ng Romano Katoliko bago pa kay Luther. Pero ba't di natin siya kilala, di ba? Parang ganun. Si Zwingli, yung kanyang name is pwedeng sa ibang, siguro sa Swiss ito, Huldrych or Ulrich yung pagkakabasa sa kanyang pangalan, which means in their language as rich in grace. So, siya po ay pinanganak noong January 1, 1484. Nauna lang si Luther sa kanya ng 1 taon. And sa isang village sa Switzerland na ang pangalan ay Wild House. Ito ay sa bandang norte ng Switzerland. Kung maalala niyo po kung sino pong familiar dito sa Switzerland, isa itong magandang bansa na kung saan napapaligiran ng yelo. Kung yung Alps Swiss, kung naalala niyo yung anime na Heidi, yung Heidi, di ba naalala niyo, parang ang settings nun yung may yelo at si Lolo Alp. So, doon yung Switzerland, doon banda si Zwingli na doon siya nakatira at pinanganak sa mayelong parte. So, ayan. Yun nga, yung Zurich, malapit diyan yung area kung saan pinanganak si Zwingli. Napaka-importante ng city na ito, o tinatawag na Swiss Canton. Hindi po ito yung noodles, yung canton. Yung canton na mamaya papaliwanag ko. Yung Zurich, sa ngayon, isa ito sa pinakamayayamang syudad sa buong bansa. Before pa magkaroon ng Geneva, meron ng Zurich na city-state na siyang isa sa pinakaumpisang nagkaroon ng reformasyon sa bansa ng Switzerland. Yung canton nga po, isa itong tawag dito ay city-state, tinatawag na city-state. Kumbaga parang sa Amerika, may mga states sila doon, United States of America, na ano sila, napapaligiran sila ng maraming state o compose sila ng iba't ibang state na may mga sari-sariling batas on their own. Yun ang ibig sabihin ng canton. Yung Zurich ay isang canton city-state sa loob ng Switzerland na yung Switzerland ay kinocomprise ng maraming canton city-state. So by this time is wala pa pong bansang Switzerland. Ang setup nila dito ay maraming canton city sa loob ng Switzerland na tinatawag na Swiss Confederation. At isa nga doon yung Geneva. So at Zurich. Si Ulrich po ay ang pangalan ng kanyang ama ay si Ulrich Sr. at yung kanyang ina ay si Margaret Melly. Yung kanyang ama, by God's providence, ay isang malayang peasant. O yung peasant po ay magsasaka on their time. Mayaman itong tatay ni Zwingli
at successful na farmer at isang opisyal ng gobyerno sa kanilang distrito. Yun nga, nabanggit ko dyan na yung pamilya nila ay hindi kagaya to ng ibang reformer na kagaya nila Calvin na medyo nasa low or nasa commoner na, though commoner din naman si Zwingli, pero medyo angat sila bilang pamilya, medyo may pera sila at may kakayahan talaga bilang isang pamilya. Kaya nga ang kanilang classification ay upper to middle class. Gaya ng ibang itong mga Swiss, kung hindi nyo po, mamaya mababanggit ko, kilala sila, yung mga Swiss o mga taga Switzerland, kilala sila sa mga common traits nila nung kanilang mga young people na mga matatapang, kanilang talagang mga matindi yung patriotism nila sa bansa nila, matindi rin yung seal nila sa religion, and masipag silang mag-aral talagang sa ito sa mga tatak ng mga Swiss, ng mga batang Swiss. And bukod pa sa masipag, matalino talaga tong isa sa mga asset ni Ulrich ay pagiging isang matalinong kabataan. So, let's go dun sa kanyang pag-aaral. So, sa study niya. Alam natin, in the previous lectures, nabanggit na yung clergy o yung pagiging pare o pagiging part ng church ay isa sa mga sought jobs o yung hinahangad ng karamihan ng mga tao by their time. There's a reason behind that. Kasi unlike ngayon, yung mga pare o yung mga pastor ang nagbibigay ng sahod or masabi nating income nila ay yung mga churches. Pero nung panahon nila Zwingli, nila Luther, nila Calvin, ang nagsusupport nung mga sahod at mga finances ng mga clergy ay ang state. So binded 'yan. So kaya pagka isa to sa mga hinahangad na trabaho talaga ng mga tao by this time. Pero hindi 'yun ganoon kadali sa panahon nila. Kailangan mo bukod sa connection, kailangan mo rin ng proper education. Doon papasok ngayon yung kayamanan nung ama ni Zwingli. Dahil nga may kaya at medyo may pera sila, nagawa nung magulang ni Zwingli na pag-aralin siya sa mga prestige ng mga schools. Gaya nga na nabanggit ko dyan, dami niyang pinag-aralang school. Nag-aral siya sa Basel, nag-aral siya sa Bern, nag-aral din, natuto siya ng music. Tapos to the point nga na muntik na siyang maging musician instead na maging pastor. Kasi may musical gift din to. So masabi natin medyo talagang mataas ang IQ nitong si Zwingli. And muntik na siyang maging musician dahil kinumbinsi siya ng mga Dominicans. Pero dahil sa discouragement ng kanyang mga magulang, pinag-aaral ka nga namin para maging pare, pero tapos mag-switch ka, parang ganon. So, kaya nagpatuloy siya sa pag-aaral niya. Nag-aaral din siya sa Vienna, sa Basel. Bumalik siya sa Basel para mag-aral at doon siya gumraduate ng may bachelor and master's degree by 1506. Ayun nga, by 1506, isa sa mga interesting facts about Basel, kung familiar kayo kay Erasmus, si Erasmus po yung kauna-unahang nagprint ng Bible into Greek text, original language. By this time kasi, ang Bible ng mga Roman Catholics at karamihan ay yung mga may access sa Bible, ang copy na meron sila ay in version na yung kanilang language na gamit doon ay yung Latin Vulgate. At yun nga, yung Latin Vulgate ay yun nga yung ginagamit ng mga Roman Catholics. Pero itong si Erasmus, nagprint siya ng isang Bible into the original Greek text. So yung nag-umpisa na-publish yung Bible in Greek text at ginawa niya yung project na yun sa university sa Basel. So may probability na since nag-aaral si Ulrich doon sa Basel, ay may probability na isa siya sa mga nagtrabaho or nakatrabaho ni Erasmus habang tinatranslate yung Bible, magkaroon ng Greek copy nung Bible. Doon din sa Basel, doon din talaga lumago yung kaalaman ni Ulrich sa theology. Yung pinaka-main na naka-influence sa kanya is si Thomas Wittenbach.
Isa itong reformer from the city of Biel. So talagang doon nag-hone yung kanyang kaalaman. Pero wala pang reformation na nangyayari sa kanya. Kasi student pa lang siya nito. So let's jump doon sa kanyang buhay bilang doon sa kanyang ministry na. Nag-umpisa na yung kanyang ministry at na-involved na siya talaga sa pag-minister. Nung gumraduate siya sa Basel, 1506, naging pare ito si Zwingli sa Glarus. Interestingly, nagbayad siya para maging pare. And itong pagbabayad, parang backer or ano nga ba, di ko alam yung term natin ngayon, suhol, nagbayad siya sa isang prince para makuha yung posisyon ng pagiging pare sa Glarus. And yun nga, nabanggit ko dyan, yan, pixer, common simony, yun right term. So common practice ito prior to Reformation. Ganun na lang natin makikita kung gaano ka-corrupt yung system ng Roman Catholics na even yung posisyon na dapat na sagrado, kung talagang tinitreat nila ng may kaseryosohan yun, ay kailangan mo pang magbayad. Dahil nga, di ba, parang nag-invest kasi siya doon. Kasi, di ba, pagka nagbayad ka, pasasawarin ka na ng state. So, ganun yung setup. Yung panahon niya sa Glarus, bilang isang priest, ginugol niya yung oras niya sa pangangaral, pagtuturo at pagiging pastor. Yung oras niya rin, ginamit niya rin para sa pag-aaral. Yun, nagkaroon siya ng, di ko nabanggit kanina, nung gumraduate siya sa Basel, kumuha siya ng copy, bumili siya ng copy ng Greek New Testament na pinublish ni Erasmus. Tapos nag-umpisa siyang mag-aral ng Greek. Tinuruan niya yung sarili niyang mag-aral ng Greek para mabasa yung pinublish ni Erasmus na Greek New Testament Bible. And doon nga lumago yung kaalaman niya sa theology. Tinag-aralan niya rin yung mga church fathers and yung mga sulat ng mga church fathers. Yung kanyang service sa Glarus na Glastion for 10 years. So yung buong 10 years niya sa pagpapastor at pagpapare doon sa Glarus ay ginamit niya para lumago yung kaalaman niya sa kaalaman niya sa Greek, kaalaman niya sa theology, at ganoon din yung kaalaman niya sa mga church fathers at sa kanilang mga writings. Also, habang nandun siya sa Glarus bilang pare, nag-serve din siya as chaplain. Kasi alam natin itong hindi pala natin alam. Nalaman ko lang na itong Swiss, dahil nga kilala sila sa pagiging matapang at mga sundalo, kilala rin sila sa source ng mga mercenaries. So, bilang mga source ng mga mercenaries, at si Zwingli po ay naging chaplain ng mga bands of mercenaries, Swiss mercenaries. So, ano po ba yung mga mercenaries? Yung mga mercenaries, ito po yung mga sundalo na hina-hire para lumaban para dun sa isang bansa. So, mga elite soldiers ito, itong mga mercenaries na ito. Ano nga ba? Parang example, madalas sa mga gera, pag yung isang bansa ay undermanned or kulang sila sa sundalo, ang ginagawa nila, nagbabayad sila para bumili ng mga mercenary para magtanggol sa kanila o lumaban para sa kanila sa gera. Or yung iba, ginagawang mga bodyguard o yun, private army. So, etong si Zwingli, naging chaplain siya ng mga mercenaries kasi nga nagpapari siya doon nagpapastor siya doon sa Glarus na pinagkukunan din ng mga mercenaries. So, yun nga, by their time, isa ito sa mga parang masasabi nating source of income ng mga Swiss cantons na even yung Pope, meron siyang sarili niyang Swiss soldiers or sets of mercenaries under him. As a chaplain, nakita niya kung yung karumal-dumal na sitwasyon ng mga Swiss mercenary industry, kung saan nakita niya kung paano yung mga kapwa Swiss ay nagpapatayan sa isa't isa dahil nga pinaglalaban nila yung ibang bansa or pinaglalaban nila ibang mga hari o ibang mga tao. So ang nangyari is yung mga Swiss, sila mismo yung nag-uubusan, nagpapatayan dun sa laban na hindi naman dapat para sa kanila. And nabibigatan si Zwingli kasi ilang beses siyang
nag-perform ng rites doon sa mga namatay na mga kababayan niya. So sobrang bigat ito para sa kanya. So habang nakikita niya yung pagpatay at maraming kamatayan ng mga maraming Swiss soldiers at mga kabataan ng mga Swiss, nag-umpisa siyang magsalita laban dito. Ginamit niya yung kanyang posisyon bilang pari at nag-preach siya laban dito at laban sa sistema ng mercenary industry. So, dahil nga doon, dahil sa pagiging vocal niya at yung kanyang stance against this, ay isa ito sa mga dahilan para masipa siya doon sa kanyang posisyon sa Glarus in 1516. Nasipa na siya doon. So, doon sa kaduluduluhan nung kanyang panahon, 1516, we must note this, naging pivotal ito sa karera o sa buhay ni Zwingli. Kasi dito sa panahong ito, nagkaroon siya ng totoong understanding. Nagkaroon siya ng malinaw na understanding sa mensahe ng ebanghelyo na dala ng salita ng Diyos, ng Biblia. Kasi lumalago na yung kaalaman niya sa teolohiya, lumalago yung kaalaman niya sa Greek language. So nababasa niya na yung original language of the Bible. So magkakaroon siya ng mas malinaw na understanding dito. At doon nga, sa panahon ding ito, na-publish na talaga ni Erasmus yung Greek text ng New Testament. And sabi nga nung nabasa ko na sinulat ni Lawson na to the point na nakabisado ni Zwingli yung Pauline epistles sa Greek language. Kabisado niya, grabe. So ganun katindi yung desire ni Zwingli na matutunan yung New Testament, na nakabisado niya yung Pauline epistles. Ako personally, kahit ano bang pinakamaiksing Pauline epistles, Book of Jude or ay Timothy, Titus, Philemon, hindi ko nga masasabing makakabisado ko yun. Pero si Zwingli, nakabisado niya. So grabe. So also, thanks yung sa pag-aaral niya ng scripture, wala siyang idea doon sa reformasyon na nangyayari doon sa side ng Wittenberg o kala Luther, pinipreach niya yung justification by faith. So imagine yung posting ni Luther sa Wittenberg is nangyari 1517. Samantalang by 1516, nagpipreach na si Zwingli ng justification by faith alone. So sabi nga dito sa sinulat ni Zwingli, medyo may pagka-bitter si Zwingli dito. Sabi niya nga dito, before anyone in the area had ever heard Luther, I began to preach the gospel of Christ in 1516. Started preaching the gospel before I had even heard Luther's name. Luther, whose name I did not know for at least another 2 years, had definitely not instructed me. I followed the Holy Scripture alone. So, ang tindi kasi hindi ito sense na pagyayabang. Yung sinasabi lang ni Zwingli dito na yung kanyang mensahe ay nahalukay niya sa Scripture. Nahalukay niya ito nang wala silang consensus ni Luther at pareho yung naging arrival truth nila. Kung nag-arrive sila sa parehong truth. So, ganun na lang pinapakita na kung faithfully nating pag-aaralan yung salita ng Diyos, even yung sinasabi nila na parang may bias tayo, kung talagang pag-aaralan, mag-a-arrive tayo sa same truth. Ganun yung nangyari kay Zwingli na 1516, nagkaroon siya ng pagkaunawa sa gospel. 1517, pareho yung pagkaunawa ni Luther, and even hindi sila nag-uusap about this. So let's jump doon and yun nga, marami nag-assume na ito yung talagang period of conversion ni Zwingli, and we are not yet, hindi tayo sure, or hindi na ako personally sure kasi hindi pa sapat yung nababasa ko about sa buhay niya. So let's jump doon sa panahon ng Reformation o beginnings of Reformation ni Zwingli. By the time na, di ba, nasipa na nga siya sa Glarus, naging priest siya sa bagong lugar. So yung lugar na yon ay tinatawag na Einsiedeln.
by 1516 to 1518. Itong lugar na to, providentially nilagay uli siya ng Diyos dito. Isa itong sikat na city at maraming tourist na pupunta dito dahil kasi meron sila dong statue ni Mary sa area na yon. So maraming mga parang masasabi nating ano nga ba yon, deboto ni Mary na dumadayo pa, mga pilgrims na dumadayo from one place to the Ainsdale para lang siguro magnobena o kung ano man yung panata nila kung ano. So dahil dun sa situation na yon na nilagay siya ng Diyos, mas malaki yung naging audience ni Zwingli sa kanyang preaching. Dahil nga doon, alam natin na nagpe-preach na siya prior, naging opportunity sa kanya yon. Napaka-zealous kasi ni Zwingli pagdating sa preaching ng word. Ginamit niya yung opportunity para makapag-preach at makapag-reach ng mas marami pang tao. At the same time, doon sa itong bago niyang pinagpapastoran ay mas maliit na city compare doon sa Glarus. So yung kanyang duty ay mas magaan ng konti. Kaya mas marami siyang opportunity para mag-aral, mag-preach at magturo. So dahil nga doon, mas marami siyang panahon para mas mag-aral pa uli. Lumago yung kaalaman niya pa rin at nag-umpisa siyang magbasa uli ng mga church fathers like binasa niya yung mga sulat nila Ambrose, nila Jerome, nila Chrysostom, nila Augustine at yung ilang mga sulat ni Erasmus. So sobrang hindi busy to si Zwingli. Nagawa pa niyang bukod sa nagpe-preach siya, nag-aaral siya at nagbabasa siya, lumalago yung kaalaman niya sa Greek. Matindi pa nito, nagawa pa niyang magsulat nung hand copy nung New Testament na na-publish ni Erasmus. So nagawa niyang nagsulat siya, sinulat niya handwritten yung New Testament in Greek at handwritten yun hindi yun may sila noon, meron na silang printing press noon pero gumawa siya ng copy niya. Not sure, parang may nabasa ako until now, buo pa yun. Yung sinulat ni, maybe I'm wrong, na buo pa yung sinulat ni Zwingli na New Testament out of handwriting na Greek. Grabe. Sobrang marami siyang oras. Grabe yung productivity, sabi nga ni Pastor Joseph. During this period, di ba nagpe-preach na siya against mercenary industry prior. Nag-umpisa na rin siyang mag-preach, nag-expound, magdo ng expository preaching sa mga regular gospel message passages. So nagpe-preach na siya ng expository preaching dito. And nag-umpisa na rin niyang atakihin yung Roman Catholic Church, specifically indulgences. Inatake niya na rin, na rin siya, nakijoin na rin siya sa ginagawang pag-atake ni Luther. Yung, alam natin, isa sa mga triggering point ni Luther, yung indulgence, sale of indulgences. So, nag-umpisa na rin jumoin sa pag-atake si Zwingli sa Roman Catholic. However, komportable na si Zwingli na mag-convict ng tao sa pagpe-preach ng totoo. Hindi niya naiisip na kailangan kong mag-perform ng Reformation gaya ng ginagawa ni Luther. Sapat na sa kanya na nagpe-preach at by convicting yung mga tao sa kung ano yung katotohanan, he believed na kailangan maging tama muna yung morals ng mga tao at ng institution. At magagawa yun sa pamagitan ng tapat na pagsasalita o pangangaral ng salita ng Diyos. So parang yun yung kanyang perspective by this time. Kasi nga nag-uumpisa pa lang yung Reformation din sa kanya. Alalahanin natin, ibang bansa po si Luther. Nasa Germany po siya, nasa Wittenberg po siya. At nag-uumpisa pa lang rin mag-spark yung Reformation nun. And ito, nasa Switzerland si Zwingli, hindi yung kagaya natin na kung nag-viral itong topic ni Luther, sabog na siya sa buong mundo. Probably by this time, nag-uumpisa pa lang yung apoy ng Reformation, kaya yung mga seeds ay nag-uumpisa pa lang rin, kaya hindi pa ganun ka fully ramdam ito, even sa side ng mga Swiss, sa side nila sa Zurich. So after nung kanyang
after nung kanyang karera sa Incident ay na-promote itong si Zwingli sa mas mataas at mas better na lugar. Tinawag siyang People's Priest at despite nung kanyang maraming opposition siyempre dahil nga nag-uumpisa na siyang atakihin yung Roman Catholic doctrines, naging ano pa rin siya, naging priest pa rin siya sa Grossmünster o Great Minister. Hindi ko alam yung translation eh. Grossmünster yung parang siguro yung Swiss language for this. Let me paste it. So, ayan yung pangalan ng kanyang pinagpastoran, bagong pinagpastoran o tinatawag na Great Minister. Ito sa Zurich. So, medyo malaking city na yung kanyang kung saan siya nagpapastor. Tinulungan siya ng kaibigan niya na pangalan ay si Oswald Myconius. Ito yung parang pinakatumulong sa kanya para makuha niya yung position doon sa Zurich. So, gaya ng mga nakaraan, itong pagkakaroon niya ng bagong posisyon at greater opportunity at greater avenue for preaching, ginamit niya rin ito para mas lalo pang mapalawak yung pangangaral niya at mas marami pa siyang mas maimpluwensyahan dun sa pagtuturo at pangangaral niya. At yun nga, ganun nga yung nangyari. Actually, binago niya yung normal preaching calendar nung cathedral, nung church. May nabanggit si Pastor Ramen kanina na sa mga Catholic churches, meron silang parang hindi ko alam yung nabanggit niyang term, parang may module sila na dapat yun yung ituturo nila. So hindi sila kagaya sa atin, sa mga Protestant na nagpipreach tayo based dun sa kung ano yung in-expound nating text. Sa kanila, meron na silang parang outline or outline, parang ano nga bang tawag, syllabus, parang ganun, na yun yung ituturo nila sa mga congregation nila. Pagkaupo ni Zwingli, ay binago niya ito. Ginawa niya yun. Nag-umpisa siya sa expository preaching. Actually, by his birthday, 35th birthday, January 1, 1519, nag-umpisa siya mag-preach sa Matthew. So, nag-preach siya, sa expository sermon siya on Matthew, at ang gamit niya doon habang nagpe-preach siya is yung Greek text. At yung kanyang preaching ay tinapos niya yung preaching niya sa buong New Testament for 6 years, na yun yung expository preaching niya. Tuloy-tuloy, pinreach niya yung New Testament for 6 years. And in exception of Revelation, kasi hindi naniniwala si Zwingli na ang Revelation ay inspired word. So medyo may controversy pa nga yung Revelation na translation ni Erasmus. Any topic na lang siya. Pero na-preach niya yung buong New Testament. Yung copy niya na sinulat niya, may copy siya, di ba? Minanwal niya yun, pinandritan niya. Pinreach niya pa. Nag-expository preaching siya. Yung project na yun, inabot ng 6 years. And dun sa preaching na yun, napakalaki ng impact nun, hindi lang sa Zurich. Naging malaking impact nun, even yung mga malalapit na mga cantons, Swiss cantons, kasi naging ginaya, kumbaga naging yun yung parang naging pamantayan nung mga malalapit na mga city na nagre-reform din. So napakalaki nung impact ni Zwingli. Sabi nga dito kinapi ko lang to from Pastor Ramen sa lecture niya. Ito yung parang kung gaano katindi mag-preach itong si Zwingli. Sabi niya dito, as the new cathedral preacher, Zwingli set tradition aside by preaching his way, verse by verse, through Matthew's Gospel, rather than following the set of readings for each day in the church lectionary. His sermon offered a grammatico-historical interpretation, so expository, of Matthew, free from the methods and teachings of scholasticism. Zwingli's preaching was electrifying. One hearer said that while listening to Zwingli's sermon, he felt as if he had been lifted up by hair and suspended in space. Napakatindi ng language
na ginamit kung paano dinescribe nung nakakarinig ng preaching. Namamangha na tayo kay Spurgeon, namamangha tayo kay Paul Washer, namamangha tayo kay MacArthur. Ito, sabi nung pagkaka-describe kay Zwingli, para daw siyang inaangat. Yung buhok niya umaangat at lumulutang siya sa ere kapag napapakinggan nilang mag-preach itong si Zwingli. Kaya napaka-grabe yung power. Aside from doon, may history rin ito si Zwingli. Hindi lang siya puro salita, hindi lang siya puro preaching. Meron siyang isang history by 1519. Nagkaroon ng plague sa loob ng Swiss country at kumitil ng napakaraming buhay ng mga Swiss, around 25,000. And dahil nga sa faithfulness ni Zwingli sa kanyang pastoral duty, ay inaalagaan niya yung mga may sakit, inaasikaso niya yung mga tamaan ng plague bilang isang pastor, siya mismo rin ay nakakontract nung plague na yon. And to the point na muntik siyang mamatay. Pero sa awa ng Diyos, nakarecover siya after 3 months. So itong event na to, naging ano rito, mas talo naging popular yung bukod sa matindi na nga itong mag-preach si Zwingli, kita pa yung puso niya na hindi lang siya puro salita, na hindi lang siya puro preaching, na hindi lang siya puro tapang. Nakita din yung kanyang puso at yung pakialam niya sa congregation niya. So talagang tumindi yung popularity niya by this time. So let's jump dun sa talagang Reformation na. Nakita natin kung paano pinaplanta ng Diyos yung Reformation sa Zurich. Una, natutunan ni Zwingli yung Greek language, na pag-aralan niya yung Bible in its original language, near to original language. Then, nag-umpisa siyang mag-expository preaching, na-convince niya yung mga tao about his preaching, kung ano yung totoo, yung mga tao, sinuporta siya. Pagdating ng 1520, so, nag-umpisa na yung Reformation. Nag-umpisa na. So, by 1520, nakahingi siya ng permission sa Government Council. Naalala nyo, itong mga cantons, may mga sari-sariling batas. So, kung may gusto silang implement na mga batas, ay hihingi muna yung mga ministro ng permission. So, nakahingi siya dahil sa influence niya and popularity niya, nakahingi siya ng permission para i-preach yung ibang mga topics. Nagkakaroon na ng mga iba-ibang mga pag-atake sa Zwingli. Kanina, ang inatake niya lang is yung mercenary industry, then inatake niya yung indulgences. Ngayon, nag-umpisa na siyang i-expose yung ibang mga false doctrine ng Roman Catholicism. Yun nga, nag-umpisa na siyang mangaral laban sa mga maling practices ng fasting, and nag-umpisa na rin siyang mangaral dun sa kamalian ng clerical celibacy. Kumbaga, alam natin na till now, na-apply pa rin ng Roman Catholic yan na hindi pwede mag-asawa yung mga pari nila. By this time, 1520, nakita ni Zwingli sa 1 Timothy. May mali dito Bakit may asawa ba't hindi tinuturo ng salita ng Diyos na bawal mag-asawa ang mga ang mga pastor, ang mga pare. So nag-uumpisa na siyang makita ng mga katotohanan. By 1522, isa ito sa mga tumatak, yung tinatawag na nagkaroon ng dito, yung kumain sila ng sausage during Lent. Kasi alam natin na yung Roman Catholicism until now ay, pag alam natin kapag Holy Week, mura yung karne, mura yung baboy kasi bawal daw kumain ng baboy pag Holy Week. So, nakita ni Zwingli na itong practice na to ay man-made tradition and walang biblical basis. So, inatake niya rin ito. By 1523, nagsulat siya, kagaya ng Luther, may thesis siya na sinulat kung saan ito yung nagko-comprise ng mga kamalian sa Roman Catholic doctrine na later magkakaroon ng malaking epekto sa Reformation sa Zurich and to other places. Yun nga, sinulat niya ilan sa mga kamalian na nakita niya pagdating doon sa forced fasting, yun nga, clerical celibacy, purgatory, and mass, yung
perform ng Mass ng Roman Catholic, and yung priestly mediation, yung alam natin na hanggang ngayon ginagawa pa rin yan, na kapag ka may gusto kang ihingi ng tawad, kailangan mong lumapit muna sa pare. And by this time, nag-uumpisa na rin siyang questionin yung paggamit ng mga imahe sa church. So napakarami ng inuumpisang makita ang kamalian at inaatake si Zwingli at inirereforma. By 1524, yun nga, tinanggal na yung mga religious image sa church nila sa Zurich. Actually, even nga yung even yung mga organs, hindi ko alam kung may nakakita sa atin ng organs. Napakaganda ng organs, yan yung sinaunang piano. Even yun, sinira nila Zwingli. Kasi sila Zwingli ay ang kanilang way ng worship ay psalmody lang sila at walang external organs or musical instrument na ginagamit. Talagang congregational singing lang sila. Also by 1524, dito na nga nag-asawa si Zwingli. And actually si Luther nag-asawa 1525. So magkasunod lang sila. So napangasawa ni Zwingli ay si Anna Reinhard. And makikita natin na magkasunod silang mag-asawa. Hindi naman talaga sila nag-uusap. Again, hindi sila nag-uusap. So, pero makikita natin na truly independent yung work ng Diyos. Kung ano yung mga, makikita natin yung parallel na nakikita ni Luther at yung parallel na nakita ni Zwingli sa katotohanan sa salita ng Diyos. Halos parallel yung nakikita nilang mga reformation na nangyayari. So, by this time po, wala pa po sa eksena si John Calvin. Kaya baka mapapansin nyo, hindi ko siya binabanggit. Kasi later pa siya lalabas, mga 10 years pa after mamatay ni Zwingli. So by 1525, nagkaroon ng talagang dito nagkaroon ng talagang matinding reformation sa Zurich. Yun ay full-blown na reformation. Inabolish nila yung Mass, pinalitan nila ng Protestant worship services. Sinabanggit ko nga kanina yung ilan sa mga pagpapalit, yung tinanggal yung mga organs, a cappella sila, congregational singing sila, wala na yung mga images. Nagkaroon ng public scripture reading sa language ng mga tao. So binabasa yung Bible sa worship natin, binabasa natin yung Bible at ginawa nila yon sa Zurich. By this time also, until now, alam natin pag may piniperform na Lord's Table yung Roman Catholic, ang binibigay lang sa tao tinapay, yung alak sa pari lang. Dito sa 1525, reformation ni Zwingli sa Zurich, buong congregation ay nakakatanggap ng wine and bread. So, tas simple lang yung kanilang communion service o kagaya nung sa atin. Ang difference lang is believers lang yung nakakatanggap sa church natin. Sa kanila ay lahat ng nasa state ng Zurich. By this time, inabolish yung pagbe-venerate ng mga saints. Yung pagpe-pray sa kanila ay pinagbawal at pinatigil. Kasi nga, nakita ni Zwingli, wala itong biblical basis. Makikita natin si Zwingli talaga, straight to the point siya. Pag walang biblical basis, ganito siya pragmatic. Pero ganito siya ka-straightforward. Pag walang supporting text na nagsusupport doon sa isang bagay, hindi yan biblical. Parang ganun niya tignan yung mga bagay. Medyo may pagka-extremist din siya at some point. Yun nga, yung indulgences ay naban din by this time. So, yun nga, itong kanyang mga ginawa na reformation at yung kanyang influence ay lumalaki na. Nakaka-apekto na, kumakalat na rin to sa mga ibang mga Swiss cantons. At meron ding, may mga ilang mga cantons na nag-reform na rin by this time, like Basel and Bern. Pero marami pa rin na mga Swiss cantons na nanatili doon sa Roman Catholicism na later ay magkakaroon ng malaking impact din sa buhay ni Zwingli. Kasi nga, 'di ba, confederation itong Switzerland, binubuo siya ng maraming cantons at yung ilang cantons may sarili-sarili silang batas, so may kalayaan silang mamili ng religion nila.
Ngayon, may mga ilan na nanatili sa Roman Catholicism, may mga ilan na nag-push sa Reformation. So may mga allied cities itong Zurich. So let's jump naman dun sa nagkaroon na ng Reformation. Somehow parang magiging happy ending na yung mga pangyayari, pero hindi po. Let's jump dun sa controversies na mga napagdaanan o na-encounter ni Zwingli as a reformer. So una, tignan natin yung encounter niya sa mga Anabap. Hindi ko alam kung may nakabasa ng post ko. I personally natutunan lang ito how ngayon lang, ay kahapon or ilang araw, habang pinag-aaralan yung buhay ni Zwingli, na yung ilang stance ng mga Anabap ay medyo kapareho sa atin ng mga Rebap. Pero mamaya i-discuss ko. Yun nga, yung Reformation work ni Zwingli sa Zurich, hindi naman lahat doon natutuwa. Siyempre, kalaban niya na nga yung mga Catholics, mga Roman Catholics. Meron ding na mga within na mga dating alay ni Zwingli na medyo hindi natutuwa or hindi nasisiyahan doon sa Reformation niya o nababagalan doon sa Reformation na ginagawa ni Zwingli. Ito nga yung mga Anabaptist. Itong mga Anabaptist, radical sila. Gusto nilang agad-agarang solusyon. Gusto nilang agad-agaran na mag-break out itong Zurich sa Roman Catholicism. May mga pinupush silang mga ideas na somehow nakikinabang naman tayo ngayon na medyo tama. Pero iba yung approach nila sa pag-expose ng truth. So sabi nga dito, the Anabaptist leaders were full of zeal. Pareho sila na yung mga ini-echo nila, yung mga corruptions, yung mga abuses ng Rome. And pareho sila nag-uphold na yung Holy Scripture, yung final authority sa doctrine and sa buhay ng tao. Pero parang natatabangan na sila sa mga reformation na nangyayari kasi medyo nababagalan sila at makikita nila na parang nawawalan sila ng pasensya doon sa reformasyon. Despite doon sa nabanggit ko kanina ng mga reformasyon, parang nakukulangan pa rin sila. So, kaya kung familiar kayo doon sa iconoclast riots, nangyari ito sa panahon na kung saan yung iconoclast ay nanggaling sa root word na icon. So, pinagsisira yung mga santo, yung mga statwa, yung mga rebulto doon sa mga churches sa Europe. Yung mga riot na to naging dahilan para yun nga, yung iba abuse, talagang somehow madugo ito kasi even yung mga inosente ay nadadamay dahil nga doon sa at isa sa mga naging isa sa mga epekto ng mga Anabap dahil nga gusto nila ng radikal at mabilis na reformasyon, talagang nag-sort to violence yung kanilang mga gawain. Ilan pala sa mga beliefs ng mga Anabap, kaya nabanggit ko kanina na medyo pareho yung ilan sa mga beliefs nila. Naniniwala sila na yung church ay dapat hiwalay sa state. Naniniwala sila na dapat i-abolish yung tithes. Naniniwala sila na dapat yung church ay composed lang ng mga true believers. So pareho yan sa atin. And naniniwala din sila na dapat hindi binabaptize yung mga bata. So kundi mga believers lang. So kaya nga tinawag silang rebaptizers. So by this time, may somehow makikita nyo na may pagkapareho sa ilan sa mga stands natin at pinaniniwalaan natin. Pero medyo radical talaga to. Kaya nga na nabanggit ko na yung mga framers ng federalism ng 1689, kailangan nilang i-distinguish yung kanilang sarili na hindi sila Anabap kasi baka pagkamalan kasi ilan sa mga stands talaga medyo may pagkakapareho. Pero pwede nyo ako i-correct dito sa mas aral po. Napansin ko lang yun. So yun nga, itong movement na ito ay pumapasok na rin sa Zurich and una nagawa ng naremedyohan naman ni Zwingli. Na try niya namang pakiusapan na
kung may mga frustrations kayo, may mga gusto kayong i-raise nyo sa proper city council para mapag-usapan. At the same time, biblical naman talaga na dapat i-honor yung mga nilagay ng Diyos na mga tauhan sa gobyerno. So, yun yung para naging pang-convince ni Zwingli sa mga taong ito. Pero, it was a temporary success. Saglit lang. Kasi nga, naramdaman nila parang kulang pa rin. So, by 1525, nag-hold sila ng public rebaptism. Kung saga, ang binabaptize lang nila yung mga totoong believers sa kanilang perspective. And nagpakalat sila ng maraming propaganda. Nakita nila Zwingli and the City Council of the Zurich na medyo threat ito, at pag pinabayaan nila ay magiging malalang problema. Kaya nag-decide sila na mag-take ng action. So nangyari, hinuli nila yung leader ng ANABAP. Hindi kumpleto yung nakuha kong pangalan, Mans lang yung sa nabasa kong article, at pinatay itong leader na to. Publicly in-execute siya publicly. And we can assume na may makasama siyang na-execute. And yun nga, binigyan ng pagkakataon itong si Zwingli para i-defend yung kanyang position, and nagmatigas siya. Dinepend niya na tama yung infant baptism, and nagsulat pa siya ng mga tracts para i-defend yung kanyang position. Sa kanya, sabi nga nung nabasa kong article, para kay Zwingli, yung baptismal ceremony was as a biblical simplicity. Sa kanya, ni-sprinkle lang yung water sa ulo ng bata na inordain nung Diyos daw. Sa kanya, parang hindi ganun kabigat yung issue ng baptism. Sabi niya nga dito sa kanyang sulat kay Thomas Wittenbach, you can wash an unbeliever 1,000 times in the water of baptism, but unless he believes, it is vain. So parang, in some sense, parang tama, pero parang ang kamalian dito is parang na-abuse yung sistema ng, kumbaga hindi proper yung understanding ni Zwingli sa baptism, na para bang pwede kang mag-baptize lang ng loosely, kung hindi naman niya maniniwala, wala rin kwenta yan para sa kanya. In some sense, may sense yun, pero hindi ganoon yung pagtingin natin sa baptism eh. Lalo na sa atin na napaliwanagan at paturo na kung ano ba talaga yung essence ng baptism. Kaya parang loose yung pagtingin ni Zwingli doon. Yung pangalawa, ito yung pinakamainit talaga, is yung pangalawang controversy sa buhay ni Zwingli. Ito yung naglaban na kanina nabanggit ko na parang halos parallel, si Zwingli at si Luther pagdating sa pagkaunawa nila sa scripture. Pero ito na yung pinakamatindi, na nagkaroon sila ng nagkaroon ng discussion. May nagtanong sa John Calvin yung topic, pero may nagtanong about doon sa Lord's Table understanding. So eto, si Zwingli at si Luther yung matinding magkalaban by this time. Magkaiba sila ng position. Si Luther, alam natin na siya ay medyo gusto niya lang ng i-reforma yung Roman Catholic. Kaya karamihan ng mga doctrine niya ay medyo malapit. Gusto niyang i-retain yung Roman Catholic, pero dapat lang i-reforma ng kaunti. Si Zwingli naman, malayong-malayo. Talagang malayong-malayo. Nakita niyo kanina kung paano niya tanggalin even yung organ na hindi to part ng dapat sa pagsamba. So, kaya magkalayo talaga yung posisyon nila pagdating sa Lord's Table or Lord's Supper. Si Luther ay nag-held sa consubstantiation, kung saan medyo lumihis ng konti sa transubstantiation, kung saan ito nga yung that the belief that the body and the blood of Christ were present in and through under the elements. So nandun yung katawan ni Kristo sa alak at sa tinapay na kinakain during Lord's Table. On the other hand, si Zwingli naman naniniwala na yung Lord's Table ay memorial lang, parang pag-alala lang. So may ginagamit silang magkaibang proof text dito para i-defend yung kanilang position. Si Luther,
yung kanyang position, ginagamit niyang proof text is yung this is my body na sinabi ni Christ. Samantalang si Zwingli naman, yung kanyang proof text is yung in memorial of me. So doon talaga sila medyo nag-clash. So magkaiba talaga sila ng stance pagdating dito sa Lord's Table. To the point na dumating sa punto na kailangan nilang by 1529 nagkaroon ng attempt na i-reconcile yung kanilang differences. At yung tinatawag nga tong event na to na the Greatest Reformation Conference na nangyari. Kung saan dito sa event na to, nag-meet yung maraming mga reformers or yung mga Protestant leaders sa iba't ibang dako ng Europa. Bukod kay Luther, nandun din si Zwingli, si Bowser, si Melanchthon, si napakirabanggitin, Oculampadius at ibang mga Protestant leaders para pag-usapan yung mga topics ng kumaga mag-unite sana sila dito kasi by this time nag-uumpisa na uling makabangon yung Rome. And one way to syempre para ma-strengthen yung kanilang reformation cause magtulungan sila at magkaisa. Pero during this meeting, nangyari ito ng 4 na araw. Nag-usap sila, nag-present sila ng 15 articles of topics about Christianity. Nag-usap sila, nag-present sila. Ang matindi doon, sa 15 na yon na pinag-usapan nila, they agreed on 14. Nag-agreed sila doon sa 14 na mga topics. But heavily disagreed si Luther at si Zwingli doon sa isa. And that is the Lord's Table. Yun pa rin talaga. Talagang ang tindi kasi akala ng mga tao siguro, ay okay na, 14, isa na lang. Magkakaroon na ng unity o pagkakaisa yung mga reformers. Pero dahil doon sa Lord's Table na marami nagsasabi, dahil ito sa katigasan talaga ng ulo at sa pride ni Luther, ayaw niyang tanggapin yung pagkakamali niya. Actually, nagkaroon pa nga ng accusation ng bawat isa. In-accuse ni baliktad ata ko, hindi ko sure. In-accuse ni Zwingli ng heresy of Nestorianism si Luther. On the other hand, in-accuse naman ni Luther si Zwingli ng Eutychus, sulat ko na, hindi ko mabanggit. Pero ang nangyari, in-accuse nila yung isa't isa dahil doon sa kanilang understanding doon sa Lord's Table. So, ganun katindi yung parang disagreement, yung hindi nila pag-agree doon sa position nila. Pero marami nagsasabi na heavily ang blame na kay Luther kasi sobrang prideful talaga ni Luther na to the point na ayaw niya tumanggap ng criticism. Clearly, nagkamali siya dito. And mali din naman may kamalian din, pero mas mali si Luther kasi nga sinasabi niya nandun yung katawan ni Christ at yung dugo ni Christ sa alak at sa tinapay. So sobrang kalungkutan yung nangyari dito sa event na to the point na sobrang tindi ni Luther na nag-offer si Zwingli ng Fellowship of Handshake kay Luther at sa mga Lutherans na kasama niya na umiiyak pa si Zwingli na i-reconcile nila ito, na palusutin na nila ito, hindi ito a matter of salvation, hindi ito wala itong issue sa justification by faith alone. Pero ayaw ni Luther to the point na sinabi niya sa mga kasama ni Luther at ay kasama ni Zwingli and sa mga kasama niya doon at sa mga supporters niya na sinabi niya yung term na I suppose God has blinded them. Alam natin mabigat itong term na to kasi ito ay para sa mga unbeliever. So basically parang sinasabi ni Luther na mga unbeliever itong grupo ni Zwingli despite of their
preaching and this part of their work and of reformation dun sa Zurich, ganyan yung commentary ni Luther para sa kanila. Actually, sobrang kalungkutan itong pangyayaring ito to the point na sabi pa ni Luther, mas na wag niyong babasahin, wag niyong babasahin kung ano mang anything na sulat ni Zwingli, at mas gugustuhin niyang inumin yung dugo ng papacy. Mas gusto niyang mag-associate sa papacy kaysa sa mga Zwinglian o sa mga supporters ni Zwingli. Ganun katindi yung klase ng epekto nung nangyaring, instead na sana yung unity nila bilang isang reforming group, ay hindi ganun yung nangyari. To the point na yung Roman Catholic, nang nalaman nila yung pangyayari, ay pinagtawanan nila yung nangyaring meeting and yung reformation, and nasabi nila na ito na ang katapusan ng reformasyon. And later, itong pangyayaring ito ay nakaapekto sa Zurich kasi nga bukod sa kanilang alliance sa bilang mga reforming group, ay pwede silang makahingi ng suporta militarily. Kasi by this time, nagkakaroon na ng gera sa loob ng Swiss country, kung saan yung mga cantons ay naglalaban-laban na dahil gusto nilang i-dominate yung isa't isa. Yung isa Catholic, yung isa Protestant. So nagkakaroon ng gera o civil war between these canton cities. Yun nga, doon papasok yung third controversy, kung saan si Zwingli ay dahil sa tapang din nitong taong ito ay kasama doon sa gera. Yung kanyang desire na i-reform, yung marami nagsasabi na yung kanyang desire na maabot ng reformation, yung ibang mga nabanggit ko kanina ng mga Catholic cantons, Swiss cantons, ay humantong sa gera. At yun nga, yung nangyari doon sa yung gera ng First and Second Capel Wars noong 1529, and later yung 1531, kung saan doon namatay si Zwingli. By 15 po yan, hindi 19. 1531 po, sinugod ng isa sa ilan sa mga Catholic cantons yung Zurich. And si Zwingli, knowing yung kanyang katapangan bilang isang sundalo, kasama ng mga pastor sa Zurich, ay lumaban at pinagtanggol yung kanilang bayan. Kasi ayaw niya rin naman na masakop at ma-invade at ma-push yung Roman Catholicism dito sa kanilang city. So naging madugo yung labanan at maraming account kung paano siya namatay. Yung ilan ay natamaan siya ng pana o sibat, then hindi niya na kayang magsalita, napalibutan siya ng mga Roman Catholics, and pinatay siya. So namatay siya noong October 11, 1531 at the age of 47, napakabata pa. At marami nagsasabi na si Zwingli isa sa mga nag-persuade para sa mga council ng Zurich para maggera, at maabot sa pamagitan ng gera yung ibang mga bayan. Instead na doing it in a diplomatic way, dinaan sa gera. We cannot confirm this. Hindi ko rin ito may confirm kasi hindi pa ganun kasapat yung mga nabasa ko. Pero maaari ding may katotohanan, maaari ding may hindi totoo itong accusation kay Zwingli. So, doon na po tayo sa last part nung lecture natin, is doon sa kung ano yung mga pwede nating matutunan sa buhay ni Ulrich Zwingli. Yun nga, yung una sa mga naisip kong pwede nating matutunan sa kanya is yun, hindi man siya ganun ka-popular, nakalimutan man ng karamihan ng mga tao yung pangalan niya, pero yung impact niya sa Swiss Reformation ay nananatili at nagpatuloy hanggang sa mga susunod na henerasyon. Kanina nabanggit ko, bakit si Luther ay si John Calvin, nasa Geneva siya. Ang Geneva po ay isa sa mga cantons ng Switzerland. Nasa ng Geneva by this time? Wala pa pong Reformation kasi by this time, ang Geneva ay
Catholic canton pa sila. So later, nagkaroon ng reformation dito sa city na to. Who knows kung nakaapekto yung ginawang reformation ni Zwingli sa kanyang lugar sa Zurich. Naalala ko dito yung sinabi ni George Whitefield na famous quote ito. Sabi niya, "Let the name Whitefield perish, but Christ be glorified. Let my name die everywhere. Let even my friends forget me, if by means the cause of the blessed Jesus Christ may be promoted." So parang ganito yung buhay ni Zwingli. Hindi man siya kagaya ni Luther na sobrang naging popular o naging kilala, pero yung impact ng Reformation work na ginawa niya sa Switzerland o sa Zurich ay nakaapekto dun sa mga ibang mga bansa sa Zurich. Actually, hindi lang sa Switzerland. Naging pattern ito ng ibang mga reformista sa iba't ibang dako ng mundo na even until now ay tinitignan yung kanyang mga ginawa sa kasaysayan. Pangalawa, na matututunan natin sa buhay ni Zwingli ay yung kanyang knowledge. Kitang-kita yung kanyang talino. Pero kitang-kita din na yung kanyang talino ay hindi niya ginamit para sa kanyang personal gain lang. Ginamit niya ito sa pag-advance ng kaharian ng Diyos, pag-advance ng ebanghelyo upang mas maraming tao yung makaalam. So makikita natin dito na yung katalinuhan, kung gagamitin ito ng tama, ay makapagbibigay ito ng luwalhati sa Diyos. Dinideny natin yung anti-intellectualism kung saan parang mali na mag-aral, mali na matuto, mali na maging marunong. Napaka-maling perspective nito. Ang problem ay hindi doon sa karunungan, kundi ang problem ay yung puso ng tao. Dapat in-encourage natin yung bawat isa na lumago sa kaalaman at matuto, mag-aral, magtiyaga, magsipag. Kasi dito pinaparaan ng Diyos yung dito pinaparaan ng Diyos yung reformasyon yung mga reformista natin hindi yan biglang naka-receive ng revelation. Napakatamad na paraan para magsabi ng reformasyon na naka-receive ako ng revelation nang hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya makikita natin sa kasaysayan yung mga nag-perform ng reformation, talagang pinag-aralan nila, nag-labor sila, at hindi nila kinalaban yung knowledge na para bang yung knowledge ay yung kalaban. Pangatlo, makikita natin dito sa ito nga, naniniwala siya na yung Biblia ay dapat i-apply sa kabuuan ng buhay ng tao. Lalong-lalo sa mga mananampalataya na hindi natatapos yung salita ng Diyos at ang ebanghelyo sa kaligtasan. Sabi nga ni dito, Ligon Duncan, Zwingli believed in the rule of God extending over all of life, not just over personal life, not just over church life, but over everything. And he was constantly and personally involved in political, economical, and military discussions and alliances in order to gain an advantage for the gospel. Napaka-straightforward ni Zwingli. Kita natin na yun nga, na naging demise niya rin yun, yung maling application niya na dapat lahat ina-apply. Pero makikita natin doon na yung all facets ng buhay ng tao, nandun yung paggamit ng salita ng Diyos, nandun yung mga prinsipyo. Dapat ganun din natin pinamumuhay na para walang compartmentalize na ito sa akin ito walang kinalaman ng Diyos dito. Itong part na to, dapat ako lang ito. Hindi ganoon na, lalo na tayong mga Kristiyano, dapat sa lahat ng aspeto ng buhay natin, nakakaapekto yung salita ng Diyos at yung ebanghelyo. And lastly, gusto kong, hindi ko na ilagay dyan, pero isa sa mga natutunan ko kanina habang binabalikan ko yung lecture ni Pastor Ramen, sabi niya dito, walang maidudulot na mabuti yung sacral society. Yung sacral society po, ito yung parang magkasama yung batas ng tao at yung batas ng Diyos na kung saan ang namumuno ay parang walang distinguish factor, walang dividing line yung church and state. Ang nangyari dito, nagagamit kasi ito ng mga abuse. Na-abuse ito to the point na ginagamit para manggera ng ibang bansa at gagamitin yung pangalan ng Diyos na misrepresent yung pangalan ng Diyos for their political gain or personal gain or anything. So,
madugo na yung mga sacred societies. Salamat sa Diyos kasi sa panahon natin ngayon, may separation ng state and church and natuto tayo sa kasaysayan and hanggang ngayon ay nakikinabang tayo. So, just wanted to end dito sa quote ni Pastor Ramen about sa buhay ni Zwingli. Ito po yun. Nasaan na? Sabi niya dito, Christian faith must not only be knowledgeable, but a courageous faith. Tunay nga naman na anong kabuluhan ng knowledge kung wala tayong tapang na ipamuhay yung katotohanan ng salita ng Diyos. Tunay nga naman na makikita natin na it boils down doon sa application, and application needs courage. May mga times na masusubok talaga yung mga prinsipyo na pinangahawakan natin bilang mga Kristiyano, and doon talaga malalaman kung totoo bang Kristiyano tayo, doon sa katapangan natin at conviction natin na ipamuhay kung ano ba talaga yung totoong sinasabi ng Diyos. Gaya kung paano makita natin sa buhay ni Zwingli. Hindi man diretso na instant, kagaya nung hinahangad ng mga Anabap, pero makita natin may progress, may growth, at may unti-unting paglago. Yun yung inaasahan sa atin. Hindi yung parang biglang dyan, matapang ka na ngayon, biglang nagbabasag ka na bigla dyan ng mga rebulto ng mga magulang mo. Hindi ganun yung application, kundi katapangan na ibahagi yung katotohanan sa kanila sa magalang na paraan pa rin, sa maayos na paraan pa rin, at sa malumanay na paraan pa rin ng hindi kagaya ng binagamitan ng dahas. So, yun po, that end po yung pag-aaral natin sa buhay ni Zwingli, and pwede na po tayong magbigay ng mga katanungan at reflection po. Yan, maraming salamat Deacon Marlon sa lecture regarding sa biography ni Ulrich Zwingli. Parang tinagurian nga talaga siya na the forgotten reformer. So, pupunta po tayo ngayon sa discussion. So, pwede tayo magbigay ng mga comments or ng mga questions. Pwedeng diretso sa in general, tungkol sa Reformation, sa doctrine na tinuturo niya, sa mga nadaanan ni Deacon Marlon, pwede natin niyang i-discuss. So bago po tayo mag-proceed sa discussion, pa-open po ng mga cameras natin. So mag-snapshot lang tayo ng mabilis. Ayan, sige po. Aba, bumabiyahe na naman si Jero. Pag mobilisan Jero, ha? Okay. Wait lang, Miggy. Sige. Okay, sige po. Picture tayo. 1, 2, 3. Okay. Isa pa? Wait lang. Miggy, dito ka. 1, 2, 3. Okay, salamat po. Sige, proceed tayo ngayon sa discussion time natin. Pwede tayo magbigay ng mga comments or mga questions para kay Deacon Marlon. Ayan, sabi ni Deacon Marlon, huwag niyo daw hirapan yung tanong. I-promote ko lang yung video link ni Pastor Ramen. Ganda kasi nito, pas medyo iba yung atake ni Pastor Ramen. Approach. Kaya maganda rin siya na, yung sa akin more on talagang survey eh. Yung sa kanya more on, yung mas mapapaliwanag niya yung mga part na nagtalo si Luther,
at si Zwingli, at yung baga, yung mga ilang mga karanasan ni Zwingli talaga. Kaya maganda to. Sobrang ganda. Kung gusto niyo talaga siyang mas makilala. May mga specifics na dadaanan. May mga specific siya na hindi ko na inano. Sobrang dinip dive kasi ako personally hindi ko ganun ka lalim na alam. So ayan, so sa chat, pwede nyo pong gamitin yan para i-search. Para mapunta kayo dun sa lecture ni Pastor Ramen regarding kay Ulrich Zwingli. Sige po, question para kay Deacon Marlon sa lecture natin ngayon. So, isang comment ko siguro, Deacon Marlon, so binanggit mo kanina na masabi natin na cultural, saka personality ni Zwingli, yung pagiging courageous, pagiging matapang. Pero nung nabanggit mo sa clash nila ni Luther, dun sa pang-15th, parang nagpakumbaba siya. Kahit medyo. Galit na galit si Luther. So, siya naman, kahit na strong din yung personality niya, willing siya na mag-ano, no? Opas. May reason behind din dun, Pas. Kasi, una, yun nga, Reformation cause. Pangalawa is, under gera na rin kasi sila talaga no, ng mga cantons. Parang nabanggit ni Pastor Ramen dyan, natatapos lang nila sa gera. So, they are expecting retaliation. So, ayaw nila ng additional na kalaban. So, isa sa mga maano mo rin sa kanya is yung puso niya para sa nation niya. Na kaya niyang tiisin yung pride niya para doon sa mga tao. Tapos at the same time, Reformation cause. Kaya yun nga, nagpakumbaba siya na Kristyano pa rin naman tayo kahit may disagreement tayo eh. Hindi yan dapat na mag-mark at mag-label sa atin na magkalaban tayo dito. Pero yun nga, dahil doon sa pangyayari niyan, instead na mapabuti, lalong lumala yung relasyon nila sa isa't isa. Nagulat lang ako doon. Akala ko, ang previous knowledge ko kasi, parang pareho sila eh. Nagmamatigas eh. Pero at the end of the day pala, consistent yan pa sa mga nabasa ko na talagang heavy blame kay Luther talaga. Ayaw niya talagang tumanggap ng criticism na about dun sa situation nila, sa understanding nila sa Lord's table. Ayan, salamat ng Deacon Marlon. So, magandang observation yun. Sa humility, very strong siya, pero for the sake of religious and state reasons, nagpakumbaba siya. So, by the way, Deacon Marlon, regarding dito kay Zwingli, na sa position niya sa Lord's table, may masasabi ka ba doon? Tama ba siya? Mali ba siya? Ano yung tingin mong kagandahan at kamalian ng position niya sa Lord's table? Tama naman yung memorial, pero kulang. Kasi inalis niya yung parang wala doon si Christ sa presence. Wala yung presence si Christ, yung spiritual presence niya. Kasi yun nga, nabanggit ko kanina yung dalawang heresy na may epekto kasi yung ginagawa nilang belief. Parang dinidivide nila yung nature ni Christ. Like yung kay yung isang sinasabi ni Luther na andun yung body ni Christ sa tinapay. So, physical yun, parang sa kanya. So, ibig sabihin nun, pag marami naglo-Lord's table, so na-divide na si Christ sa kung saan-saan. So, yun yung nabanggit ni Pastor Ramen na implication ng belief niya. On the other hand naman, yung belief naman ni Zwingli is parang yung divinity naman ni Christ is hindi kayang makiisa sa atin. Parang ganun. So, kaya yung problem dun sa, totoo naman, sinabi naman talaga ng scripture in memory of Christ. Yung ginagawa natin, pag-alala sa paparating na, sa ginawa ni Christ, at the same time, paparating na peace na gagawin natin sa eternity.
Pero hindi natin inaalis na nandun din yung spiritual presence ni Christ. Hindi lang essence, kumbaga yung parang spiritual presence niya, nakasama natin siya, nagdidiwang, celebrate yung gospel, yung kanyang pagkamatay at yung kanyang muling pagkabuhay. So, ayun pas yung comment ko doon sa kasi yung deviation kasi ni Zwingli na gusto niya talagang lumayo totally sa Roman Catholic doctrine. No? Yun yung kaya parang niya. nag-propose siya ng bagong understanding. Kasi si Luther naman, gusto niya na partial lang, parang dadaplis lang. Kaya kung pansinin yung pagiging radical ni Zwingli at some point na talagang pag walang sinabi, hindi. Parang ganun. Walang sinabi scripture, madali yung usapan, tapos. Parang kung ano lang sinabi, yun. Parang ganun talaga siya eh. Parang straightforward siya. Dun sa part nga na talagang nananadya siya. Talagang sinasadya niya baliin yung tradition. Kapag walang specific or explicit sa Bible. Yung sinabi mo dito na mahal na araw ba yun? Lent. Lent season. Tapos talagang sinadya nilang kumain ng sausage. Sausage, longganisa. Sausage fest nga yung tawag nila doon eh. Nagkaroon sila ng sausage fest. Sinadyang naglongganisa. Parang publicly nilang dinedenounce yung traditional practice na unbiblical. Kasama ng ibang mga reformer ata yun, ibang mga church leader, yung mga pastor doon sa Zurich. Okay. So hindi lang pala in-invite niya para i-announce public? na mali. Okay. In-invite niya para i-announce na mali yung Lent. As by that Sunday, nag-preach siya na mali yung Lent. Okay. Ganon niya ginawa. Ang ginawa talaga nito ni Zwingli, talagang binabangga niya. Ganon siya katapang. Oo. What do you think of that, Dicon? May sense kasi na may tamang avenue para i-correct yung mga ganong klase ng hindi natin maintindihan sa culture nila kasi Hindi kasing yun yung pinaka-way para ma-expose directly na mapag-uusapan ng mga tao. Alam natin, gano'n yung nangyari kay Luther. In some way, gano'n mabilis kumalat yung kamalian ng Lent sa buong Zurich. At the same time, ibang mga cantons na Protestant. And for sure, nakano rin yan sa mga Roman Catholics. Hindi natin pwedeng sabihin na mali siya doon. Kasi yun yung context nila by the time. Unlike natin ngayon, may internet tayo, madaling magsabi kung talagang totoo, mali or ano. Pero syempre, dapat maging patient pa rin tayo sa pag-expose. At di rin natin alam kung ano talaga yung puso ni Zwingli by the time na in-expose niya yun. Pwedeng yun nga yung proper avenue, hindi natin sure. Kaya mahirap din talagang masabi kung nang titrip lang o intentional na gawin yun. Obviously intentional, pero kung tama ba yung manner, mahirap tayong magbigay ng commentary doon sa ginawa ni Zwingli by that time. Para sa akin, Pas. Salamat doon, Deacon Marlon. Kasi nung kumaalala natin, hindi naman same, pero may similarity sila ng ginawa ni Jesus eh. Kasi Jesus, binabasag niya rin yung mga traditions na unbiblical sa New Testament. Yun nga lang, Lord. Ang pinagkaiba, ginagawa ni Jesus, tapos napapansin lang siya. Naturally. Oo, naturally. Ginagawa yan, papansinin nila. Yung paghugas ng kamay, hindi paghugas ng kamay, hindi pagpa-fast. Napapansin lang, pero hindi niya sinasabing, pero nag-preach din naman siya. Pero hindi yung ganito na nag-gather pa siya ng marami. Para sabihin niya. So, mahirap magsabi na tama siya 100%. Mali siya 100%. Yes, Pas. Salamat doon, Deacon. Ito si Monica. May question siya. So, pwede po kayo mag-chat ng mga questions at mag-raise ng hand. Sabi ni Monica, yung argument ng RCC in support sa papacy ay succession from Peter being the head of the apostles. Paano po dun sa regular priests nowadays?
paano natin i-explain na hindi na continuing yung pagiging priest sa New Testament. Therefore, shouldn't be practiced. So, ayan. Ang hirap daw. Pero naalala ko, may naalala ako dito binanggit si Pastor Angel last week. Kasi yung interpretation nila dito is nung sinabi ni Christ na upon this rock, I will build my church. Yun yung parang, hindi ko sure kung yun talaga yung proof text nila. Na, yes, proof text nila yun, Deacon. Yan. So, hindi ako tama ni Pastor. Pero yun yung ginagamit kasi nila, Monica, na upon this rock. Yun si Peter daw yun. Kasi yung Peter is sa Greek ay Petros. Bato. Pero sabi ni Pastor Angel doon, maliit na bato. Hindi naman necessarily na nakatingin si Christ kay Peter. Oo. Ang sinabi lang ni, isa rin ata sa ginagamit nila is yung feed my sheep, yung sa John. Kaya siguro ang stand nila is pinasa ng Panginoong Jesucristo yung baton kay Peter bilang parang unang pope ng Roman Catholic na hanggang ngayon ay yun yung stand nila. Kung paano natin papaliwanag, yun, i-correct muna natin yung understanding nila na yung rock ay hindi si Peter. Si Christ yun. Wala namang ibang cornerstone na si Peter ba ay hindi kasama doon sa sinabi sa Ephesians nga ba yun pas yung mga foundations, the prophets, then the apostles. Si Peter ba ay iba doon sa mga apostles? Diba part din siya ng foundation. Pero hindi siya yung pinaka-foundation ng church. Si Christ yun. Kaya doon pa lang sa argumentation, hindi parang sinasabi natin, special si Peter. Special siya doon sa 12. Which is hindi naman talaga siya special kung makikita natin. Pare-pareho sila. Siya lang yung parang naging, yung sa Pentecost, siya yung nag-preach doon. Pero it doesn't mean na greater siya among the 12. Is this as same as apostle as the other, with pare-pareho sila ng duty. And I think ganoon ko siya ipapaliwanag. Kung may argument sila doon, siguro doon tutuloy yung usapan kung ano yung pagkaunawa nila doon sa mga verses na nabanggit ko. Ay, baka may additional kayo. Ayun, salamat, Deacon. Ay, ano ko lang, Deacon. Paano daw yung priests? Yung mga pari sa Roman Catholic Church, paano daw natin sasabihin na hindi nagtutuloy yung priesthood? Okay. Hindi ko, magkaibang tanong pala to. May dalawa. Actually, dati akala ko, pagkakaintindi ko sa priesthood nila is parang kinere nila yung New Testament Old Testament practice na parang may mga high priest sa Old Testament. Which is, kita naman natin, wala na yun sa New Testament. Mga pastors, elders na yung makikita natin na nangunguna sa church. Kung hindi ako talaga familiar sa Roman Catholic theology, kung yung priest nila ay pareho ng Old Testament priest na mga high priest, kung pareho yung model. Pero isa yun sa mga na-observe ko na parang yung practice nila is malapit sa Old Testament talaga, hindi sa New Testament. Kung tama ako, pero pwede niyo akong i-correct doon pas. Kaya wala na tayong makikita nun sa New Testament talaga. Yung mga elders and pastors yung nakikita nating binigyan ng Diyos ng pangunguna sa iglesia. Ayun, salamat din, Deacon Marlon. Mapapansin din natin sa Roman Catholic Church na totoo yung sinabi ni Deacon Marlon na parang mas malapit sila sa Old Testament kaysa sa New Testament. So yung priesthood nagtuloy, pati yung mga ceremonies. Kasi sa New Testament, di ba? Pinulfill na ni Jesus yung mga ceremonies. Pero sa Roman Catholic Church, filled pa rin ang ceremonies. Ang New Testament Church, napaka-simple. Yung ceremony lang ay dalawa. Baptism at Lord's Supper. Pero yung ibang ceremonies, fulfilled na ni Jesus. Kaya hindi na nila kailangan ulitin or lagyan pa ng panibagong symbol. Kasi yung cross na, yung death na ni Jesus, yung fulfillment ng lahat ng yan. Pero pareho tayo, Deacon Marlon, hindi ako familiar sa theology nila sa priesthood. Si Jesus siguro ang makakasagot dito. Oo. Pero kasi parang yung priesthood ng Roman Catholic Church, parang pastoral din siya eh. Parang ganun. Mix siya.
Oo, hindi naman siya yung total Old Testament. Parang pastoral siya. Kasi yung mga pastors, may priestly role naman talaga. Kung babalikan natin sa simula, lahat ng priests sa Old Testament nagtuturo kay Jesus. Kasi si Jesus yung final priest. Siya yung high priest. Siya yung mag-aalay, siya yung mananalangin na mediator. Dahil si Jesus yung pinaka-priest of priests, lahat ng mga under ni Jesus sa New Testament, may mga priestly roles. Diba? Priesthood of all believers. Lahat ng mga mananampalataya priests. Pero may parang leadership priesthood pa rin na mga pastors, priestly sila na nananalangin sila para sa church. Yung mga tatay, priestly rin sila sa bahay, mananalangin sila para sa wife at sa children. Pero yung office, wala na. Yung official office ng priest, kasi sabi nga ni Deacon Marlon, absent sa New Testament yung pagiging office niya. Tapos na yung office ng priest sa New Testament. So anyway, naaalala ko lang yung Deacon. May mga mako-comment ko. Wala naman, Pas. Monica, any follow-up? Ayan. When Christ came, abolish na po yung office ng priesthood. Yes. Yung medyo, ko sa kanila, Pas, paano nila iniintindi yung Hebrews. Yes. Napakalinaw sa Hebrews nung mga bagay na to. Especially sa mediation Kasi wala na talagang dapat nagme-mediate between man and God. Tama. So, doon pa lang medyo talagang mapapa-question na bakit may magme-mediate pa. At meron pang isang mediate priest, tas may Mary pa. Tapos, ang dami. Minsan may mga saints pa. So, medyo malaking question talaga yun. Dahil sa theology nila yun ng yung nearness sa Diyos. Parang yung mga saints, sila yung nag-create ng division na hindi naman yan yung sacred ng sa secular. Parang kapag church worker ka, mas sacred ka. Kapag hindi ka church worker, mas malayo ka sa Diyos. May ganun silang position. Kaya kailangan mo pang lumapit dun sa mga nasa church para makalapit ka sa Diyos. Ayan. Sige po, other question para dito sa lecture natin kay Ulrich Zwingli. Nabanggit mo ba dito, Deacon, kung kailan siya namatay? October 11. Parang maaga siya namatay? 47, at the age of 47 Pas. 47. October 11, sa isang gera. Okay. Sa Kapel. Namatay siya. Yun. Marami kasing account, iba-iba May mga parang mystic like ayun nga yung iba namatay talaga siya sa war habang nakikipaggera. Yung iba namatay siya ng natamaan, tapos hindi niya na kayang gumalaw, nagpahinga siya sa puno, then napalibutan siya ng mga Catholics, tapos pinagpipray pa daw siya kay Mary habang para siguro, ewan ko, hindi ko alam. Tapos umiiling-iling daw si Zwingli kasi hindi na siya makapagsalita. Tapos saka siya pinatay. Parang maraming iba-ibang mga folklores na pero yung sure is namatay siya sa gera. Ganyang edad, 47. At yun nga, marami nagsasabi na wala kasi talagang books. Kaya natawag siyang Forgotten Reformer. Napakakonti ng writings na nakolekta nila out of Zwingli.
Kasi si Zwingli, ang ginagawa niya is mga tracts, series of tracts. Okay. Kapag may doctrine siya na tinuturo, nagpapakalat siya ng tracts. Nagsusulat siya ng mga tracts para sa mga taga-Zurich. So, karamihan, mga writings niya, puro ganun, maiksing mga tracts. So, kaya wala siyang masyadong books talaga, unlike other reformers na may mga bababalikan about sa mga theologies nila. So, karamihan ng mga nakuha nilang theology about Zwingli is dun sa mga tracts na naisulat niya. And sa biography ng mga kaibigan niya na marami rin kasing kaibigan ng mga reformer itong si Zwingli na mga na-impluwensyahan niya rin sa Switzerland na naging reform din yung mga cantons na yun. Tapos nung namatay siya, ibig sabihin talagang sumasama siya sa gera, no? Yes, Pas. Kasi nga may history siya na maging chaplain eh. So, pwedeng yung mga kasama niya sa gera, yung mga na-convert niya na mga parishioners. Pero siya mismo nakikipaglaban siya mismo, kasi sila eh. Kilala silang mga Swiss talaga na talagang matapang. Kilala sila eh sa pagiging patriotic nila. Siguro God, then nation, then family. Parang ganun yung ano nila eh, ranking nila ng priorities nila eh. So talagang, kaya nga may mga sabi-sabi nga, may mga sinasabi, sabi ni Pastor Ramen, may mga paniniwala na itong si Zwingli, kaya dami niyang reforma, di ba, Pas? Pero mapapansin niyo na wala akong nabanggit na inatake siya ng Roman Catholic, na dinisiplina siya. Wala akong nabanggit. Unlike Luther, katulad diba? Nila Luther. The reason behind that is may nagsasabi na takot sila. Una, takot sila sa mga Swiss na yung mga Swiss ay mag-retaliate. Inantay nilang yan nga magkaroon ng civil war. Pangalawa is takot silang mawalan ng mga mercenary from Switzerland. Kasi syempre marami na rin sila nag-hire. Marami na ring supporter si Zwingli. Kaya siguro tatakot sila na mahayaan na lang natin ito. Or third reason din is masyado nang masakit yung ulo nila kay Luther. Ayaw na nilang dagdagan pa. Parang ganun. Yun yung mga possible reason. Bakit hindi masyadong, yung providence ng Diyos is, hindi nila napansin, nagpo-flourish na yung Reformation na hindi na nila makontrol. Hindi kagaya nung kay Luther, tinry nilang takpan, pero nag-flourish pa rin. Ito, unti-unti ni Zwingli. Kaya pansin nyo, unti-unti, per year may bin-introduce ng bago, per year may bago, hanggang sa nag-fully flourish siya sa bandang later ng karera ni Zwingli. Yung nabanggit mo dito na Bern, kasama yung napunta siya sa Bern. Nag-aral siya doon, Pas. Nag-aral siya doon, okay. Pero yung Bern part ng Switzerland. Pas. Isa rin siya sa mga canton. Okay, isa sa canton. Okay, yung canton nations. Kasi parang yung mentor ni Calvin, sino nga ba yun? Farel. Ballinger? Si Farel. Parang sinugo rin siya ng Bern. Yung Geneva naging Protestant dahil may pressure din dun sa canton nations. Ayaw nila na takot sila. Kailangan mamili nila. Sa canton nations. So, mas pinili nilang pumanig sa canton nations ng Protestant kaysa sa Roman Catholic. Dahil siguro nga, sinabi mo, malakas na bansa sila eh. So may ano talaga to, merong political influences part nakasama. Pero yung hindi ko matrace eh, hindi ko pa na-trace kung paano naging yung Geneva. Kasi prior to this, hindi pa sila reform, hindi pa sila Protestant eh. Parang ilan pa lang talaga yung Bern, yung Basel, yung Zurich. Yun pa lang talaga. Bali doon talaga nag-umpisa yung apoy. Actually, doon din nagbago yung prestige ng mga theological school sa Geneva. Zurich yung parang prestige na kung gusto mong mag-aral ng kasi inumpisahan niya isa yun sa mga projects talaga din ni Zwingli. Bukod sa pagpapastor niya, is nagtayo din siya ng university. Until now nga, buhay yung university tinayo niya yung University of Zurich. Though iba na yung tinuturo, pero siya yung founder nun. Okay. Kasi yung nabasa ko, yung Geneva, ay yung kay Calvin, kaya
nadaanan ko yung parang Transition. relationship nila sa Bern saka sa mga Canton Nations. Kasi sila nga, ang tawag nga, bear. Sila yung the bear. Parang talagang nakakatakot saka malakas. Isang sabi lang nila, napapakonsider agad yung mga leader ng ng Geneva. Kaya tinanggap sila Calvin, sila doon dahil doon sa pressure. Sa mga Pero of course, tayo kasi hindi tayo naniniwala na pinupush natin yung gospel sa pamamagitan ng politics, force, yung mga ganyan. Anong masasabi mo doon, Deacon? Ano na? Medyo papasok na tayo sa post-mill perspective Hindi ako ganun ka maalam Kay na lang, kay Zwingli na lang. Anong masasabi mo doon specific? Ginamit niya yung political force. May good and bad side din talaga siya. Yun nga, kagaya ng war. Dahil sa zealousness niya. Okay, war. Gusto niya talagang ma-influensya yung ibang cantons na religious war. Protestant. Hindi natin alam yung pinaka-tumatakbo sa isip ni Zwingli nun. Baka hindi talaga war yung gusto niya. Gusto niya lang pero maraming nagsasabi talagang nanghingi siya ng permission para makipaggere. Para talagang, yung iba naman nagsasabi, dinidepensahan lang nila yung sarili nila dun sa pag-atake, sa pressure din ng Roman Catholicism sa Zurich. Kasi sila nga yung sentro by the time, sila yung mainit. Pero isa sa mga good na nakita ko kay Zwingli is hindi niya ino-overthrow yung authority. Nabanggit ko kanina yung mga Anabap. Ang ginamit niyang argument laban sa mga Anabap para pansamantalang matigil yung ginagawa ng mga Anabap is i-raise niyo sa proper council para mapag-usapan kasi sila yung God-ordained na mga magisterial, mga tao, mga opisyal na in that way hindi mo nababastos yung utos ng Diyos, nandun pa rin. Kasi napakalinaw naman yan sa Romans na hindi dapat ina-undermine yung authority ng government. So, I guess, nandun siya sa part na naniniwala siya na God-ordained yung mga yon at may wisdom dun sa mga yon. Pero at the same time, yun nga, yung kanyang zealousness, nakakita siguro siya ng opportunity para ipalaganap yung gospel. Pero yun nga, in a bad manner, like evil manner like war. So, isa yun sa mga masasamang din talaga, pwedeng maging bunga pag may influence ka talaga din sa government. Pwede mong, kahit maganda yung intention mo, pwedeng ma-misinterpret din kasi ng mga government official Hindi mo naman gusto yung war, pero yun yung nakita nilang meaning nun. Yung parang yun yung naging interpretation nila. Pwedeng ganun yung mangyari. Salamat, Deacon. Either pinagtatanggol nila or umaatake talaga sila, pero may religious reason talaga para dun sa mga wars na yon. Magiging Christian kayo. Yun, parang talaga mahirap Tatanggapin niyo yung gospel death. Mamamatay kayo. Isa yan sa kailangang pag-isipan. Para pag dumating tayo doon sa punto na yun, mas gugustuhin ba natin na mamatay tayo o pumatay tayo para sa faith, parang ganun. Napakahirap na sitwasyon talaga. Kung mailatag sa harapan natin. Ayun, salamat, Deacon. So, time check, 10:50. So, pwede tayong pumunta dun sa prayer natin. Pero baka meron pang mga gustong mag-raise ng question bago tayo mag-pray. So, pwede kayo mag-chat at mag-raise ng hand. So, pwede na rin tayo maglagay ng mga prayer items natin. Habang naghihintay tayo. A very
ano lang, devotional yung application di ko na kahit hindi siya naaalala, malaki pa rin yung naging impact niya sa pag-spread ng gospel work, ng turo ng Reformation, kahit na hindi siya nabibigyan ng credits. Medyo bitter nga daw siya eh. Yung sinabi mo naging bitter siya na, di ko nga kilala yung Luther na yan. Hindi pa yung kilala, tinuturo ko na to. Bigla na lang sumulpot si Luther. Pero ayun, maganda yun na yung kay Timothy Keller yun eh. The freedom in self-forgetfulness. Na okay lang na hindi tayo makilala, makalimutan tayo ng iba. Basta, yung sabi nga ni Whitfield na hindi yung legacy natin yung pinaka-importante. Yung pinaka-importante ay yung pag-advance ng kingdom ni Jesus. Although may mga kirot-kirot talaga yan, no? May pain. May kirot kay Ziegler. Tagal ko lang ginagawa to. Pero kasi ang kinaganda doon kasi organic niyang ginagawa na ginawa niya. Ang ganda lang kasi somehow parallel, parang nauna, pero parallel sila. Kung ikaw yung kung biglang na-convert ka by that time, iisip mo na ito yung mensahe ng kabila. Bakit pareho? Parang ganun. Parang may unity talaga. May totoong may unity sa gospel. Iba man yung mag-preach, they arrive at the same essence eh. Yes. Kaya nakaka-amaze na dito pa lang, pag pag-aaralan mo yung history, talagang mamamangha ka eh. Na sobrang, kung tapat na pag-aaralan yung salita ng Diyos, sa isang point kayo talaga mag-arrive. Kahit anong language pa yan, doon pa rin eh. Kaya nakaka-amaze yun. Ayan, salamat Deacon Marlon. So, nakita natin yung mga humanity ni Zwingli. Siya ay the best of men are men at best. At nakita rin natin yung grace ng Diyos sa kanya. Kung paano siya ginamit ng instrument ng Diyos para sa propagation ng gospel. Naging useful siya. At ganoon din yung Christian graces sa kanya ay nag-work out din. Wini-work out ng Diyos. Sanctification niya hanggang sa dulo ng buhay niya. Salamat Deacon sa naging discussion natin. So, mag-close na po tayo sa panalangin. So pwede tayo maglagay ng mga prayer.